Aray ko mga kapatid, nagkakaroon ngayon ng debate dito sa Senado sa pagitan mga kapatid ng mga senator, syempre mga senado nga 'di ba? Tungkol dito sa West Philippine Sea. At may topic nga tayong pag-uusapan ngayon mga kapatid, no, dahil nagkaroon ng mainit na diskusyon si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Rodante Marcoleta. So bigyan natin to ng reaksyon mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. I hope nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel at kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, sana ay nakafollow and like ka na rin. So ngayon, mainit na pinag-uusapan ngayon at pinagdedebatehan mga kapatid, no, sa ating mga magigiting na senator. Ito kasi nakakalungkot mga tol eh. No, iisa bansa natin, iisa pinaglalaban natin. Mga kapatid, ngayon nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati dahil sa magkaibang paliwanag o magkaiba ng paninindigan mga tol. Ayon nga rito sa title ng ating pag-uusapan ngayon o panonoorin mula rito sa DZRH News Television, pagbalewala ni Senator Marcoleta sa UN arbitral ruling sa West Philippine Sea pabor sa bansa, pinalaga ng mga senador. Ito'y ayon mga kapatid sa DZRH, itong title na binasa natin. Ngayon, bibigyan natin to ng reaction video. Pero mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito'y mga politiko. Okay? Yung iba, pwede nating sabihing may concern, yung iba pwede nating sabihing ginagamit lang itong issue para iposisyon yung kanilang sarili para sa darating na halalan. Alam nyo na, malapit na. Pero gusto ko lang linawin sa inyo yan mga tol. Hindi tayo titingin sa kahit na sino mang pangalan o muka. Titingin tayo o makikinig tayo doon sa ipinaglalaban kung sino ang may punto, kung sino ang wala. Para ano tayo mga tol, fair. Kasi tayo ay pro-Filipino, hindi tayo pro ng kahit na sino mang politicians o party. Mapa DDS man yan, loyalist o pink lawan, hindi tayo para sa kanila. Okay? Hindi natin papaboran ng isang individual, kundi doon sa laman ng diskusyon mga tol. So ngayon, samahan ninyo ako mga kapatid, pag-usapan natin to. Disclaimer lang yan yung sinabi ko. Wala tayong papaborang pangalan ng politiko. No? Pakikinggan natin yung kanilang sinabi. Pag-usapan natin to. Hindi ito tungkol dyan dahil Hindi yung ba? pagbaliwala daw ni Senator Rodante Marcoleta sa UN arbitral ruling sa West Philippine Sea. Aray ko, binaliwala ni Senator Rodante Marcoleta? Hindi nga. Totoo ba to? Kasi hindi ko pa napapanood ngayon pa lang eh. Binaliwala niya yung 2016 Arbitral Award. Pinalaga naman Yun yung naging ayaw ko dati kay kay dating Pangulong Duterte. In general, gusto ko si Digong, gusto ko si dating Pangulong Duterte. Pero dun sa sinabi niya na it's just a piece of paper, sabi niya, bigay mo sa akin yan, tapong ko sa basurahan yan. Hindi ko gusto yun mga tol eh. Sa totoo lang tuloy natin. yan ng mga senador sa mayorya. RH28, Raymond Adpaa sa detalye. Laki Raymond. Elaine, Mayor, pinagtulungan ng mga senador na kasapi ng mayorya na ipagtanggol ang deklarasyon na atin ang West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng pagbaliwala ni Senador Rodante Marcoleta sa 2016 United Nations arbitral ruling Aray. pabor sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Resulta ito ng Senate Resolution 256 na nilagdan ng 15 senador na kumondena sa agresibong pang-aaway ng mga taga-Chinese Embassy sa ilan nating mga opisyal sa isyu ng West Philippine Sea na ang sponsor ay si Senador Francis Kiko Pangilinan. Sa pagtatanong ni Senador Marcoleta, iginigit nitong wala o manong malinaw na coordinates o boundary nang ibinigay sa ating award ng United Nations kaya hindi natin ito maaring isangkalan. Sinopla ito ni Senador Pangilinan sa pagsasabing malinaw ang desisyon ng United Nations na pinaboran ang Pilipinas at ni-reject ang anumang claim ng China sa West Philippine Sea. Yung nga, pakinggan nga natin to. Sinasabi ni Senator Marcoleta na walang malinaw na coordinates
na ibinigay sa atin na nagsasabi kung hanggang saan ang boundary. Kung ibig sabihin, saan ba talaga ang West Philippine Sea? No? Hanggang saan ba? Masasabi ba talaga nating sinasakop tayo ng inaagaw ng China? Bakit part ba yan ng West Philippine Sea? Parang ganun eh. Kasi mga kapatid, malinaw sa ating lahat na batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na 12 nautical miles territorial sea. Meron tayong 24 nautical miles contiguous zone at meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. So kung ang pagbabasehan natin sukatan na lang, 'di ba? Sukatan. Halimbawa, yung mga barko, meron namang mga radar yan, merong mga devices yan diyan na nagsasabi kung gaano na sila kalayo sa sa lupa, 'di ba? May mga yan. So kung susukatin, up to 200 nautical miles, yun yung EEZ ng Pilipinas. So yun yung ating ipinaglalaban. Pero halimbawa, etong China is nasa 50 nautical miles mula sa halimbawa Zambales. Lupa ng Pilipinas yan, teritoryo ng Pilipinas yan. Mula doon is nasa 50 nautical miles lang sila. Kahit hindi tayo magsukatan kahit na hindi na natin pag-usapan yung boundaries, di ba malinaw na yun ay nasa loob ng 200 nautical miles? Kasi nga nasa 50 nautical miles pa lang na sila mula pa lang dun sa lupa ng Pilipinas di ba? Eto Zambales for example, lupa yan. Syempre teritoryo ng Pilipinas yan. Kung sila ay nandoon pa lang sa 50 nautical miles mula sa lupa, malinaw na nandoon sila sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. So doon pa lang hindi na natin kailangan pang pag-usapan yung boundaries o yung tinatawag nating coordinates 'di ba? Pero sige for the sake of the conversation, panoorin natin mga tol. No, kasi gusto ko ring malinawan mga tol kung saan hinuhugot ng ating mga matatalino at mga maginoong senador etong kanilang pinagtatalunan kasi nakakalungkot, 'di ba? Sila pa yung nagtatalo para sa pinaglalaban ng Pilipinas. Dapat sila yung nagkakaisa na ipaglaban dahil nahihirapan na yung ating mga mangingisda na pinapalayas ng China dito sa ating karagatan. Tuloy natin. Narito ang palitan ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Rodante Marcoleta. We were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Tumayo din si Senate President Tito Soto at kinwestiyon kung meron bang coordinates ang 9 or 10 dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagkaalam ay wala dahil lahat ng kanilang makita ay kanilang inaangkin. Narito si Senate President Tito Soto. Yung bang China, meron silang coordinates? Yung 9 dash line nila? Wala. Wala Tayo nga may baseline May baseline, 10 dash line na. May coordinate. In fairness kay Tito Soto, ang ganda ng rebuttals niya kasi mismo ngang China nga wala namang coordinates dun sa 9 dash line nila. In fact, mga kapatid, yan ay binasura. 'Di ba? Pinabulaanan yan mga tol ng arbitral award, no? Na walang basehan o baseless mga tol etong 9 dash line ng China na ginawa pa nilang 10 dash line, 'di ba? So kung pag-uusapan natin coordinates, number 1, wala talagang coordinates. Yung unang-una, yung pagsakop sa halos kabuuan ng South China Sea. Tuloy natin. Mamaya pag-usapan nga natin mga tol yung tungkol doon sa coordinates. Coordinates ba?
Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ipinaalala naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri na may dalawa ng batas na ipinasa ni dating Senator Francis Tolentino Engil sa West Philippine Sea. Wala ng question kung alin at hanggang saan ang sakop ng Pilipinas. Ito ay ang Republic Act 12065 o ang 12065. Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at Republic Act number 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Alam niyo mga tol, no, pag-usapan natin yung coordinates, no. Tama ba na up to now is wala pang malinaw na coordinates sa Pilipinas kung hanggang saan ba talaga yung West Philippine Sea? Kaya kumbaga parang nagkakaroon ng pagtatalo ngayon dito sa sa ating mga magigiting na senador, no. Unang-una mga kapatid, meron tayong, alam ko base sa pagkakaalam ko dahil matagal na tayong nakasubaybay dito sa West Philippine Sea, di ba? Alam ko may malinaw na coordinates ang Pilipinas, mga tol. Meron nga tayong batas di ba, na nagtatakda ng ating hangganan, which is yung 200 nautical miles nga, di ba? Kasi mga kapatid, kung naaalala ninyo yung RA 9522, ito yung baseline law. Dito malinaw mga kapatid na tinutukoy ang archipelagic baselines ng Pilipinas kasama ang specific geographic coordinates. Mula sa baseline, mga tol, mula sa baseline na yan, automatic na sa ilalim ng UNCLOS ang 12 nautical miles territorial sea, 24 nautical miles contiguous zone, at yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung magsusukatan tayo, syempre yung mga barko natin, mga tol, meron namang mga devices yan, mula doon sa ating archipelagic baselines, paandarin natin yung barko natin hanggang sa 200 nautical miles na yan. Yun yung nasasakop mga kapatid ng ating exclusive economic zone. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Pilipinas kung saan nagsisimula at hanggang saan umaabot yung EEZ natin. Diba? Kasi unang-una, ito'y defined by UNCLOS. Pangalawa mga tol, ito'y sinang-ayunan din ng ating tawag dito 2016 Arbitral Award. Kasi ito problema 'Di ba meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito pakita ko nga sa inyo yung mapa mga kapatid para at least mas malinawan kayo kung ano-ano ba talaga yung pinagtatalunan natin. Okay, so ito. Ito yung mapa ng ating bansang Pilipinas. Etong dark blue na yan, ng nasa loob na yan, yan yung ating archipelagic waters. Tapos etong medyo mas lighter blue, ito yung tinatawag nating territorial sea. Ibig sabihin yan mga kapatid, parang teritoryo pa rin yan ng Pilipinas. Wala nga lang lupa, pero teritoryo pa rin natin yan. Lahat ng mga batas na umiiral dito sa ating bansa is gumagana pa rin dyan. Pwede tayong manghuli dyan at hindi pwede basta-basta dumaan ng kahit na anumang barko dyan nang walang pahintulot sa Pilipinas. Ngayon, etong medyo mas lighter blue, ito yung tinatawag nating exclusive economic zone. Okay? Ngayon mga kapatid, etong exclusive economic zone na to is umabot magpahanggang sa loob. No? Ito, pakita ko sa inyo yung 9-dash line ng China. Yan. Magpahanggang dito mga kapatid, yan. Ito yung 9-dash line ng China. Yan, kung nakikita nyo, ito yung 9-dash line ng China hanggang dito sa kaibaba. Yan. Magpahanggang dito na halos nakadikit na dito sa Palawan, hanggang dyan sinasakop ng kanilang 9-dash line. Which is, kahit na sino namang bata ang tatanungin natin mga kapatid, ito'y sumakop na doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, mga tol. So kung pag-uusapan ulit natin, 12 nautical miles territorial waters, 24 nautical miles na contiguous zone, tapos 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi na natin kailangan pag-usapan yung boundary dyan kasi malinaw dito pa lang sa 9-dash line na to.
alam na natin mga tol na talagang halos dinikitan na tayo. Kumbaga, eto yung bahay mo, yung kapitbahay mo, mga kapatid, yung dingding ng bahay nila, idinikit na sa dingding mo. Kumbaga, ipinatong na yung dingding ng bahay nila dun sa biga ng bahay mo. Ganun kalupit yung pagsakop, mga tol. So parang ganito, dikit na, 'di ba? Dikit na halos sila, mga kapatid. Ngayon, kung pag-uusapan natin, mga kapatid, yung tinatawag na maritime boundary, ito yung sinasabing wala pang final kasi doon sa ating exclusive economic zone, meron tayong mga overlapping. Katulad na lang halimbawa ng Vietnam, Malaysia, Brunei, may mga overlapping tayo dyan. So hindi pa nare-resolve yon, mga tol. Wala pang tinatawag na mutually agreed maritime boundary. For example, between Philippines, Vietnam, Malaysia, no? Pero iba yan, mga kapatid, sinasabing walang coordinates kasi malinaw naman na meron tayong EEZ, 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang boundary agreement ay usapan ng dalawang bansa katulad na lang halimbawa ng Philippines, Vietnam, Malaysia, at hindi requirement para umiral dyan yung EEZ. Sa madaling salita, bigyan kita ng sample, mga tol. Di ba ito yung bahay mo? Alam mo, meron kang 100 square meters. Di ba? Meron kang 100 square meters. Ngayon, sinasabi ng kapitbahay mo na, teka, ano ko pa yan eh? Lupa ko ba yan eh? Ngayon, pinagtatalunan nyo sa korte. Pero kahit na hindi malinaw kung lupa niya ba yan o lupa mo, nag-aagawan kayo sa lupa, basta alam mo, meron kang 100 square meters. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na talo ka na, mga tol. Hanggang sa maging malinaw kung hanggang saan yung lupa mo, basta meron kang 100 square meters. Yun yung pinagtatalunan nyo, yung sa maikling analogy yan. Ngayon, anong ginawa ng 2016 Arbitral Award? No, hindi nag-drawing, mga kapatid, tulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, hindi naman binigay ng Arbitral Award kung ano yung natin, borders natin di ba? Hindi nag-drawing ng borders, hindi nila trabaho kasi yun, mga tol. Pero malinaw nilang sinasabi na walang legal basis ang 9-dash line, which is etong ang nasa nasa screen natin. Yang ginuhitan ng China na 9-dash line na halos dumikit na sa ating bansang Pilipinas. Wala yang, mga kapatid, legal na basehan. Walang feature ang China sa West Philippine Sea na may sariling EEZ kasi bansa tayo, mga tol, meron tayong 200 nautical miles, which is kung pagbabasehan natin yung dikit na 9-dash line, lagpasan na yan, mga kapatid, sa 200 nautical miles natin. Ngayon, dito sa West Philippine Sea, hindi coordinates, mga tol, ang problema natin. Ang problema natin, mga kapatid, ay hindi kinikilala ng China yung ruling na walang basehan yung kanilang 9-dash line. Kaya wala silang karapatan, mga kapatid, para sundin yung nandirito sa graph na yan at dumikit na sila sa atin. Kasi nga sinabi ng 2016 Arbitral Award na walang basehan etong 9-dash line, bumalik sila doon. Bumalik sila doon sa kanilang sariling 200 nautical miles. Hindi yung ganyan na halos dinikitan na nila yung bansa natin, mga tol. Yan ang pinaka-problema natin. Meron na kasi talagang malinaw na batas kikilalanin na lang nila Ang problema, mga tol, binabalewala nila. Hinaharas nila yung mga mangingisdang nangingisda sa loob ng West Philippine Sea. Diba? Hinaharas nila, mga tol, yung mga barko natin, winawater cannon nila, binobomba nila ng tubig. Lumilipad yung ating eroplano. Sinasabi nila this is China's territorial airspace. Pero mo, mga tol, airspace? Babalikan natin, mga tol. Tingnan nyo, airspace ba ng China to? Kasi nandirito yung Baho de Masinloc Andirito banda yun Nakikita nyo mouse ko. Nandiyan dyan yung Baho de Masinloc. Sinasabi ng China, airspace daw nila yan. Diba? Sila ang malinaw na walang coordinates Kasi una-una, hindi nga kinikilala ng international law etong 9-dash line na yan na ginuhit nila. Dito lang sila banda dyan lang sila banda, yan lang yung 200 nautical miles nila. Sa atin, eto. Ngayon, kung ang pinagtatalunan hanggang saan, wag na nating alamin, mga kapatid, yung kung hanggang saan to, hindi na issue yan. Kasi dito pa nga lang, mga tol, nandiyan na yung mga barko ng China. Dito pa nga lang 50 nautical miles pa nga lang mula rito sa Zambales
Diba? Ngayon, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa, mga tol? Paano tayo magkakaroon ng tawag dito, tamang isipan, tamang saloobin? Yan ang malaking problema ng ating bansang Pilipinas. No? Balikan natin tong pagtatalo ng ating mga senador. Matatandaan na ang linya noon ni dating Pangulong Duterte ay pirasong papel lang. Ako, yan yung sinabi ko kanina. Yung sinabi dati ni dating Pangulong Duterte, it's just a piece of paper. Give it to me, I will throw it sa trash can. Diba? Ganun yung mga banatan dati ni dating Pangulong Duterte. Kaya nakakalungkot, mga tol. Pero again, ulitin ko hindi tayo pro Tito Soto, hindi tayo pro Kiko Pangilinan, hindi tayo pro ng kahit na sino mang politiko. Ang pinag-uusapan natin dito is yung katotohanan. Diba? Wala ba talagang coordinates na sinasabi rito na pinagtatalunan nila? Hindi pa ba sapat yung arbitral award na sinabing walang basehan ang 9 dash line ng China? Kaya dapat wala sila sa loob ng 200 nautical miles natin. Again, 200 nautical miles, 50 nautical miles pa lang mula sa ating baybayin, nandoon na yung mga barko nila. Which is very understood naman, mga tol, na nasa loob sila within the 200 nautical miles kasi nga 50 nautical miles pa lang andyan na mga barko nila eh. Masasabi ba natin hindi pa natin teritoryo o hindi pa natin soberanya yon? Ang UN arbitral ruling na hindi natin maaring panghawakan. Ganito rin ang laging bukang bibig ng China at hindi kinikilala ang desisyon ng United Nations kaya patuloy ang pangangkin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Aray ko. Ito si RH28 Raymond. Aray ko. Ang nakakalungkot, mga kapatid, dito. Merong isang malaking bansa na pinipilit kuhanin yung hindi naman kanila. Ito'y sa atin eh. 'Di ba? Kahit na kanino natin itanong, mali, wag lang sa mga pro-China at wag lang sa mga China mismo. Kahit kanino natin itanong, kahit kay Google, kahit kay AI, kahit saan, mga tol, malinaw ang sinasabi ng UNCLOS, malinaw ang sinasabi ng 2016 Arbitral Award. Doon pa lang, the fact na tinanggihan o ibinasura yung claim nila na 9 dash line. Ibig sabihin, yung mga barko nila is walang karapatan mag-stay, kumalat dito sa loob within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Tanong, Pilipinas ba ang nag-imbento ng 200 nautical miles natin? Hindi. Ang ang nag-define niyan is UNCLOS. 'Di ba? Ngayon, mga tol, kung ang pinag-uusapan naman natin, meron akong ipinost. Kung ang pinag-uusapan natin kung hindi natin i-define kasi kung hanggang saan lang yung ating 200 kung hanggang saan lang yung ating teritoryo maraming mawawala sa atin. Like for example, yung Pag-asa Island kasi nga lagpas na yun sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Well, pagdating naman diyan, mga kapatid, sa bagay na yan, hindi na yung EEZ ang pinag-uusapan diyan. Meron tayong malinaw na occupation dyan mula nung 1971 pa. Kung itutulad natin yan, mga tol, sa Hawaii at saka sa Amerika, ang Hawaii is kontrolado ng Amerika kahit na sobrang layo sa kanila. Parang ganun lang din yan, mga tol. Meron tayong malinaw na occupation dyan sa Pag-asa Island. At saka yung Pag-asa Island, mga tol, yan ay isla. Meron ng pamayanan dyan, merong mga civilian dyan. Yan ay okupado na ng Pilipinas mula pa nung 1971. Hindi yan artificial island, mga tol. Hindi yan katulad ng ginawa ng China na mischief reef. Lahat ng artificial island, mga tol, walang territorial sea yan. Walang walang 12 nautical miles territorial waters yan. Walang ganun. Kasi nga artificial island siya. Hindi yan katulad ng ganun. So kahit na ang sabihin natin na Pag-asa Island is lagpas, nasa 280 o 270 nautical miles yun mula sa ating baseline. Kung titignan mo, lagpas na yan sa 200 nautical miles kahit na. No? Yan ay nasasakop na ng Pilipinas. Meron na tayong pamayanan dyan. So hindi na yan, kumbaga hindi na usapan dyan kung nasa loob ba yan ng EEZ natin. Katulad na nga lang halimbawa nung sinabi ko kanina, katulad ng Hawaii, diba? Yan ay kontrolado ng US, bagamat yan ay malayo sa Amerika, mga tol, yung Hawaii. Pero ang pinagkaiba nga lang, syempre yung Hawaii, walang hindi yan disputed, walang ibang umaangkin dyan at kinikilala yan ng buong mundo.
etong Pag-asa Island, may dispute pa para dyan eh. But anyway, mga kapatid, sana magkasundo ang ating mga senador. Sana magkasundo ang bawat Pilipino, mga tol. Iisa lang tayo ng bansa eh. Dapat meron tayong iisang diwa pagdating dito eh. Wag nating konsintihin yung ginagawa ng ibang bansa, mga tol. Inaagawan na tayo eh, di ba? Hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.